Alright mga kamaster, meron tayong isang classic case ng washing machine dito na medyo kakaiba at malaki yung nagawang pagbabago ng huling technician doon sa washing machine. Model ng washing machine ay ayan, 4G TW4050YQ2. Whirlpool to, Whirlpool yung brand. So makikita natin. Okay, so initial na pagtatanong ko sa customer, after magawa nung technician na gumawa na hindi taga Whirlpool, eto ay ginawa ng spin timer. Pero before, sa original setting niya, ito ay selection ng temperature ng tubig. Para kung meron kayong hot or cold water, dito kayo magsiselect. Okay? Dito, okay, ito naman yung supposed to be sa original setting niya. Ito ay para sa selection ng kung maglalagay kayo ng fabric softener o hindi. Pero since na binago, itong toggle switch na to, pag nakalagay sa taas, pag tinagel pataas na ganun, magkakarga siya ng tubig. Pagka ibinabang ganon, magdi-drain. Okay? Yung off position niya sa gitna lang daw. Okay? Sa off position niya nasa gitna. Ito naman, ito yung selection para sa wash o sa rinse o sa spin. Pag nakababang ganyan, naka-spin yan, at dapat ito ay naka-on. Naka-switch ito. Okay? Pag naka-wash ka naman, itatagal mo siya pataas. Ito naman ay kailangan mong ihitin. Tapos, itong switch na to, okay, sa switch na to, ang ginawa niya, itong switch na to ay para na lamang dito sa door lock nito. Ayan. So, pagka pinindot, mangyayari, maglalak lang yung pito. So, ang sole purpose na lang na ginawa ng technician para sa switch na to ay para hindi mabuksan yung lid. Okay? So, ngayon, so far, ayan yung pagkakaintindi ko at saka explanation ng may-ari after magawa noong isang technician. So ngayon, i-checking ko, bibigyan ko ng assessment yung customer kung worth pa ito na ipagawa after na itong magkaroon ng mga ganitong rewiring saka renovations doon sa system mismo. So hindi ko alam kung bakit ganoon ang ginawa, kasi may mga available naman yan na pyesa, although mahal, pero yung ginawa ay medyo yun, kakaiba. So basically ang concept na ginawa dito ay twin tub na washing machine. May sariling switch yung spin, may sariling switch yung washing machine, tapos kung kailangan mag-drain, may sariling switch din. So generally speaking, yung feature na all around automatic washing machine ay wala na yung all around automatic washing machine. Kaya na dinatnan ko siya nagkakarga ng tubig. Kung hindi mo i-off yung pagkakarga ng tubig, aapaw, at ganun nga nangyari, umapaw siya mag-isa. So tingnan ko muna ha, buksan natin kung anong laman ng twin tub. Ito na yung laman ng washing machine. Okay, ayan. Spin timer. Ito yung dalawang toggle switch. Ayan. Ayan yung wash timer. So ito, wash timer. Tawagin natin muna yung customer kasi ina-expect ko nandito pa yung mga piyesa na ito, pero totally wala na yung mga piyesang ina-expect ko na nandyan pa. Sir? Pakita ko lang, sir. Ito, sir, ano, dinodocument ko lang din, sir. Tama, sir, yung sinabi ko sa inyo, sir, yung sa, para sa spinner. Ordinary spin timer, sir, yung ginamit para din sa washing machine. Ito, sir. Ayan po. Tapos yung sa washing machine nyo, sir, ordinary wash timer lang din po sa para sa ordinary washing machine ng spin, yung magkakaibalay.
Wala ho sir yung mga piyesang kailangan na hinahanap natin. Yung mga original na piyesa niya nakawala. Ay, wala dyan. Yes sir, makita nyo po ito. Yung mga tinanggal niya. Opo sir, toggle switch, ito po yung dalawa, yung sinasabi ko po dito. Tapos yung electronic board na malaki na dito po sir, malaki yun. Halos kalahati po na ito, mga ganyan. Isang dangkal po mahigit yung lapad nun sir. Simula rito hanggang dito po yun. Ito po yung ito pong kanto na to yung kabitan ng board na yan. So ayan, hanggang dito. Yung po Kaya nawawala. niya tinanggal ano yun, papakilabangan niya. Maaari po sir, yun, maaari po sir. Tapos yung general wiring po niya sir, ayan. So total wiring, kung pare-restore niyo po yan sir, medyo madugo. Madugo po yung magiging gastusan.